Halinanin ang inyo pong sumbong, laging may aksyong katapat. Lahat ng reklamo at pagbubunyag, siguradong bibigyan ng solusyon. Dalitong Responde, mata ng mamamayan. Exclusive! Binatang may malalang sakit na psoriasis, nagpa-responde. Yung mga buto ko masakit, halos hindi pa ako makagalaw. Ina ng batang may Down syndrome at Hirschsprung disease ating nirespondihan. Mga residente ng barangay Southside sa lungsod ng Taguig, naputulan ng supply ng tubig sa gitna ng tag-init. Mahirap po talaga kasi lalo na sa ngayon mainit ang panahon. Ilang mga residente ng barangay Southside sa lungsod ng Taguig ang sumabay pa sa init ng panahon. Dito sa kanilang pagtitiis matapos na maputulan ng supply ng tubig ang kanilang lugar. Kaya naman, mapipilitan silang bumili ng tubig, may magamit lamang. Ang naging aksyon ng kinaukulan atin pong alamin. Nakaka-stress talaga. Ang sakit sa ulo, ang sakit sa bulsa. May nagbabayad sa anak, may nagbabayad sa mother. So yun po talaga ang number one na nagkaroon ng problema. Maaga pa lamang ay abala na ang fire truck na ito. Hindi dahil merong sunog, ngunit para maghatid ng tubig sa mga residente ng Palar Post Proper Southside dito sa lungsod ng Taguig. Dahil noong Mayo 1, naaputulan ng tubig ang ilang residente ng Group 3 and 4 sa kanilang barangay. Ito'y dahil ang subcontractor ng Manila Water na namamahala sa lugar ay bigong mabayaran ng utang na umabot umano sa 5 milyong piso at ito ay dahil sa away pamilya. Kaya't ang mga residente ang napeperwisyo ngayon. Yung area po kasi namin sa Palar or yung sa 7 villages po, meron siyang consignors from Manila Water po. Balihin natin siya from area. Kaya yung buong group 3 and 4, which is yung affected kay Mrs. Rowena and family sa Inner Port Neighborhood Association, nagkaroon sila ng family problem with the mother and son. Ang naging setup is from December, nagkaroon na ng confusion yung mga tao kung kanino siya magbabayad since naniningil din yung anak hanggang sa lumobo daw yung utang nila as per them at hindi na kinayang magbayad. Roughly 1,200 households or 7,000 individuals po ang affected sa Group 3 and 4. Ang mga residenteng aming nakausap, nahihirapan na sa kanilang sitwasyon. Sinabayan pa ito ng napakainit na panahon. Ang hirap po talaga, sir, kasi katulad sa akin, kandiriya ko itong maliit, ito lang pong pinagkukuhanan namin sa pang-araw-araw. Mabuti na lang, sa ngayon, yung dalawa kong anak na lalaki, medyo nawalan sila ng trabaho, kaya yun nakakatulong din sa akin mag-igib. May mga dipil naman, nagbabayad po kami 5 piso isang balde para ipanghugas namin. Tapos sa sabaw naman, bumibili rin ako sa mineral na 30 ang isang container. Kasi hindi naman tayo sigurado sa sa dipil na pangsasabaw. Dati, hindi kami nag-paper plate. Ngayon, nag-paper plate para minus sa hugasan. Ganun na lang po. Didagdag ulit sa sa budget. Manghirap po mag-adjust. Dati ang tubig ko sa isang buwan, umabot po ako ng 1.6. Kasi po times po kami, 74 per cubic. Siyempre wala naman kami magawa, kundi magbayad, siyempre kailangan namin ang tubig.
Lalo na sa ngayon, mainit ang panahon. Kailangan natin maligo kasi lalo na katulad sa akin, may edad na ako. Wala, kailangan magtipirin talaga yung tubig. Habang ang iba naman ay nagkakasakit na umano dahil sa puyat sa paghihintay ng rasyon ng tubig. 3 a.m. nag-aantay kami dumating ang fire truck. Paano ang paya kung may darating o wala? Super hirap. Nakakainis lang kasi kami ang sisisihin, kami pagbabayarin ng ginastos niyang pera na may utang daw ngayon nasa 5M na mahigit. Kami nagbabayad kami kasi kahit nga po pang gastos na sa groceries, unahin lang namin ang tubig pambayad. Ang tubig ko po monthly, 2K. Pag di ka nagbayad dito, may penalty ka, 500. Ito po si Mrs. Dalire. Ang sakit sa loob, nagbabayad kami na ng pagkamahal-mahal, bigla lang ganito. Diba? Kahit anong pong sigaw namin, kahit anong reklamo namin, parang wala eh. Nuubo pa ako, nilagnat pa ako. Kasi syempre sa init ng panahon, o yung anak ko buti nga walang pasok, nakakapag-igib kami. Ang sakit sa ulo, ang sakit sa bulsa na ngayon. Doble hirap naman para sa mga senior citizen ang kawalan ng tubig sa kanilang lugar. Ay mahirap talaga, wala akong tagabuhat eh. Alas 2 ng madaling araw, gigising ako para lang mag-abang doon. Tapos dito, kahit saan-saan, basta may tubig. Mahirap nga. Napakahirap. Wala po kaming kasama, mag-asawa lang, at saka yung isang apo ko. Tapos po, siya lang nagigib. Tapos yung alaga ko, may cerebral palsy. Kaya hindi kami pwedeng walang tubig dahil nga sa bata. Ang mga tauhan ng barangay agad naman kumilos matapos maputulan ng tubig ang kanilang mga residente. Nag-start siya nung May 1. May mga reports na mapuputulan nga yung water supply namin from Group 3 and 4, which is yung Inner Port Neighborhood Authority, na makakat na daw yung line nila sa Manila Water kasi may unsettled bill sila na worthing of 5 million. April 30 ng gabi, yung report na pumasok sa amin na naputol na yung linya. Nagkaroon na agad kami ng contingency plan na-report namin kay Taguig City yung nangyari. At nag-come up naman kami ng plan para sa water ration nga po. Nag-notify na agad kami doon sa Taguig City DRMO and nag-come up kami ng plan. Nag-set up na kami ng incident command post at nakipag-usap po kami sa lahat ng LGU through them po na makapagpadala ng tulong. Yung mga fire truck units po nila galing sa iba't ibang LGU, nakapagbigay naman po ng tulong. As the day goes by po, medyo nababawasan yung resources, merong dagsa, merong kaya yung kakulangan po, kami na po sa barangay ang pumupuno. Actually, nakakabag din kami, kaya nga especially si Kap Sarono, siya mismo yung nag-aaya sa amin sa fire kasi alam namin yung mga fire volunteers namin, napapagod din po sila kasi almost 24 hours po sila nag-iikot sa aming area. Kaya si Kap mismo, siya na po mismo yung nagda-drive, siya na naglalatag ng hose sa mga tao. Nakausap din namin ang mga fire volunteers ng barangay at para sa kanila, gagawin nila ang kanilang trabaho para lamang makatulong sa kanilang mga kabarangay. Sobrang hirap po kasi pabalik-balik po kami sa area. Nakita nyo naman po, masikip po yung area natin. Lagi po kami nakakatanggap ng mga ganong reklamo, sir. Katulad ng bakit lagi na lang yung kabila, bakit lagi na lang yung ganon. Mahinahaw na lang po namin silang kinakausap at binibigyan po namin ng assurance na mababaan po namin ang tubig. Makatanggap lang po kami ng thank you sa mga tao, sir. Masaya na po kami. Tsaka makita po namin silang nakangiti. Natatanggal na po yung pagod namin, sir. Agad din kami nakipag-ugnayan sa kapitan ng barangay para alamin ang kanilang aksyon para mabigyang solusyon ang problema ng kawalan ng tubig sa kanilang lugar. So, sa ngayon din, una, nagpunta yung anak sa post namin dahil mayroon nang nagreklamo. So, una, sinasabi ko sa anak, baka pwede kayong magkaayos bilang kayo ay isang pamilya lang. Hindi din pwedeng idadamay ninyo ang mga residente ng Barangay Southside dahil away pamilya yan. So although ayaw po talaga ng both side na mag-usap-usap sila. So hanggang ngayon, ganun pa rin ang nangyayari na hanggang ngayon hindi pa rin sila nag-usap-usap tungkol dyan sa patubig nila. Dahil ang patubig nila
Ang mga board of director, isang pamilya lang din. At matapos mailapit ang problema sa lokal ng pamahalaan ng Taguig, agad namang nangako ang alkalde ng lungsod na magbibigay ng paunang mga metro ng tubig para sa residente. Ang Barangay Southside po is patuloy na nakikipag-usap po sa mga tamang ahensya tulad ng Taguig Local Government through Mayor Lani Cayetano. And yun nga po, sa Manila Water po, nakapag-promise naman po si Mayora na makakapagpadala siya ng first 200 individual meters po galing sa Manila Water. Po i-open po nila yung application, start na yung processing na magpasok ng direct lines from Manila Water po doon sa affected area. At dahil sa sunod-sunod ng koordinasyon at panawagan ng programa katuwang ang barangay at residente sa lugar, dito lamang adjust ng Mayo, nagbayad na ang Inner Port Neighborhood Association Incorporated ng higit 2 milyong piso sa Manila Water. Kaya agad ding ikinabit ang linya ng tubig ng araw na yun. Ayon sa tagapagsalita ng Manila Water, kaya naibalik ng muli ang tubig sa mga residente ng Group 3 at 4 ng Barangay Post Proper Southside. Kung tutusin, ang away ng isang pamilya ay hindi away ng buong komunidad. Katulad na lamang na nangyari sa mga residente ng Barangay Post Proper Southside na sila ang naging biktima sa gulo ng isang pamilya. Bagamat na ibalik na ang linya ng tubig sa kanilang lugar, patuloy naman ang panawagan ng responde na gawin ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang masilip ang kasunduan sa pagitan ng mga subcontractors at water concessionaires para hindi na maipit muli ang mga kawawang residente. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Ipinanganak na may Down syndrome ang batang si Atlas. Ngunit maliban dito, siya rin po ay na-diagnose na may Hirschsprung disease kung saan hirap na hirap siyang makadumi. Dahilan para maapektuhan hindi lamang po ang kanyang pagkain, ngunit maging ang kanyang gulugod. Kaya naman sa edad niyang 2 taong gulang, maliit siyang tingnan at hindi pa nakakalakad. Ang ating pong naging tulong sa kanya, inyo pong panoorin. Ito ang liham na natanggap ng programa mula sa isang ina, kung saan hinihiling niya na marespondehan ang kanyang 2 taong gulang na anak na si Atlas, na na-diagnose ang Down syndrome at Hirschsprung disease. Agad kami nakipag-ugnayan kay Pauline Joy upang alamin ang ilang pang detalye tungkol kay Atlas. Matapos nito, nagtungo na ang responde team sa kanilang tahanan sa Barangay Commonwealth, lungsod ng Quezon. Dito na namin mas lubos na naunawaan ang tunay na sitwasyon at kalagayan ni Atlas. Ayon kay Pauline Joy,
Pagpapanganak pa lamang ay nakitaan na nila ito ng ilang sintomas sa kondisyon nitong Down syndrome. At isang araw pagkalabas ito ng ospital, kinailangan nila itong muling ibalik dahil sa hirap nitong makahinga at unti-unting paglaki ng tiyan. Yun, na-diagnose siya ng Down syndrome. Hindi pa naman, pero nagpa-test pa talaga kami. Inantay namin ng 2 months. Yun nga, na-confirm nga yung Down syndrome niya. Sa Hirschsprung naman, nung una hindi ko siya pinapansin kasi baka akala ko nagagamot lang siya. Tsaka ko lang nung umuwi na kami dito, nandun na yung lumalaki ng sobra yung tiyan niya, nagsusuka na siya ng dumi. Talagang hindi ko alam talaga na ano pala yun, na kailangan pala operation, walang gamot. Ang Hirschsprung disease ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng epekto sa malaking bituka na nagdudulot ng problema sa pagdaloy ng dumi. Ang mga batang may Down syndrome tulad ni Atlas, malaki ang posibilidad na magkaroon nito. Umuwi lang kami nung gabi, kinabukasan sa ospital na kami. Sinasabi ng doktor na tutubuhan nga siya kasi hindi na nga siya makahinga ng maayos din sa sobrang laki ng tiyan niya. Talagang nag-green na rin yung tiyan niya, sa ugat niya po lumalabas na, tapos nagsusuka na siya ng green. And then yun po sinabi sa amin na meron nga daw po siyang Hirschsprung. Hindi ko pa inintindi nung una kasi sa ospital naman ako, parang panatag na ako eh. Pero nung umuwi kami, nung pagkagaling namin, kasi isang buwan po kami mahigit nun eh. Tagal po, opo, kasi talagang 50-50 po siya eh. Ngunit paglilinaw ni Pauline Joy, maayos ang naging pagbubuntis niya kay Atlas. Kaya naman, maging siya ay nagulat sa pagkakaroon nito na nasabing kondisyon. Bubuntis ko po siya, talagang kumpleto ako talaga po sa lahat, ganyan. Hindi ko talaga po akalain. Talagang hindi ko suwat akalain na Pero tinanggap ko po yun nung sinabi sa akin na meron siyang Down syndrome. Tanggap ko po yun, hindi na ako nagtanong or what. Sabi ko, okay na yun. Sabi ko, basta okay siya. Pero yung hindi ko lang ang hirap lang nung meron sa Hirschsprung niya. Ang hirap kasi struggle sa araw-araw. Kada tutusukin mo, iiyak talaga buong araw. Iyakan talaga, hindi natatapos yung iyakan. Sa akin po kasi hindi ko na yung hirap. Parang wala na lang. Ganyan. Pero ang ko na lang kasi talaga, yung nararamdaman niya. Parang maano mo na lang ba yung hirap niya na kasi isipin mo, pag tayo nga hindi tayo makadumi, maano sa pakiramdam natin. Paano pa siya? Yun po yung iniisip ko palagi. Maliban sa kanya mga nasabing karamdaman, si Atlas ipinanganak din na hindi makarinig. Kasi siya na pansin ko kasi na pag yung ibang basic kasi pag kunyari tumutungtong na ng 6 months, nalalaro mo na sila, nakakausap na sila. Siya kahit anong tawag, ganyan, hindi talaga. Tapos yung pina-hearing test namin siya 3 beses bumagsak na. Talaga, wala. Sa umpisa'y nangihina si Pauline Joy sa tuwing kakailanganin madala sa ospital si Atlas, lalo na dahil sa hirap nitong makadumi. Ngunit dahil na rin sa sitwasyon ng kanilang pamilya, pinilit niyang matutunan ang mga bagay para matulungan ang kanyang anak. Sa buong 7 buwan niya na halos sa 1 linggo 3 beses kami sa ospital kasi hindi nga ako marunong mag-catheter po. Pinagagalitan ako ng doktor. Naiiyak na lang ako, tas yun. Talagang ko na lang, sinanay ko na lang sa akin. Ang paggamit ng catheter ang ginagawang paraan ni Pauline Joy upang matulungan si Atlas. Dahil ayon sa mga doktor, operasyon lamang ang pwedeng maging remedyo sa kondisyong ito ng bata. Kasi pagka ganyan, hindi pa siya na-operahan, nadadamay na yung buto niya sa likod. Bali, parang yung buto niya po umuusog, tapos pati yung buto niya dito, nag-e-expand po kasi yung dito niya, sa bitukan niya. Kasi sabi ko hanggat hindi siya na-operahan, baka madamay din sa paglalakad niya, kaya hindi siya makaano ng lakad. Bali, 3 operation po yun. Pag na-operahan po siya ngayon, yung unang operation po niya, ilalabas po yung bituka niya. Bali yun po, hindi ko pa sure yun kung abutin kami ng 6 months kasi public lang po kami, hindi naman po kami private na pagka okay na, 1 buwan, ma-operahan na. Siyempre, andyan po yung antay ka kasi may mga kakilala ko, 3 taon na inabot, hindi pa sila na-operahan eh. Pangalawa po yun po yung puputulin po yung sira kasi sira po yung bituka niya eh. May puputulin po yun. Pagkatapos puputulin yun, di ba idudugtong na po. And then yung pangatlo yun po yung ibabalik na po yung bituka niyang nilaman. Ngunit dahil hindi naman sumasapat ang kinikita ng kanyang asawa,
at hindi rin siya makapaghanap buhay dahil sa pagtutok kay Atlas, madalas talaga nilang pinoproblema ang medikal na pangangailangan nito. At maging ang ilang pa nilang gastusin, lalo na't may 3 pang maliliit na bata ang umaasa sa kanya. Sinubukan ko naman po magtrabaho. Kaya lang, nandiyan yung tatawag yung biyanan ko na laging emergency, pinagagalitan ako sa trabaho. Ganyan. Tinigil ko na lang. Sabi ko kasi, totoo talaga, hindi kaya talaga kasi sa araw-araw na maintenance niya, talagang kailangan talaga. Sa ngayon po, nagtinda po ako, nagluluto-luto ako pang tos-tos talaga. Ngayon, talagang literal hindi ko siya maiwanan talaga. Lalabas ako pag meron akong importanteng pupuntahan, tapos siya, maya-maya na akong tanong yan, kamusta na? Sige, kasi siya parang kumbaga, kilala niya na rin ako magngangawa lang siya, mag-iiyak siya maghapon pag hindi ako nakita. Mahirap po. Tapos hindi mo alam, baka, hindi po kasi siya nakakautot. Kaya bali ang niya, lalong lumalaki yung tiyan niya, tapos doon na po talaga yung masama na yung pakiramdam niya. Sa kabila man ng hirap sa buhay, ginagapang pa rin nila ang mga pangangailangan ni Atlas at ng iba pa niyang anak. Bawal na pagkain. Ngayon, tiyaga ako ngayon sa gatas niya. Magastos talaga gatas. Ang hirap po kasi, minsan wala talagang pagkukuhaan ngayon. Minsan nabibili mo, swak na lang Pero hindi ko talaga siya inaanuhan na mawalan talaga ng gatas. Talagang tiyaga talaga. Sabi ko kahit anong tiyaga na lang talaga. Kasi yun na lang din yung pwede. Sa kanin, gusto ko man siyang pakainin ng kanin. Kaya lang pagka magdudumi na kami, ando na yung bara, ang dami ng kasi sobrang tigas ng dumi niya. Hindi ko na, maiiyak ka na lang kasi ang tagal namin, nahabutin na kami ng oras, siya iyak na lang siya naiyak. Ikaw na, marang may stress ka na lang kasi hindi mo alam kung naawa ka na. Kaya talagang struggle talaga sa araw-araw. Iniisip talaga paano namin maso-survive. Pag lumipas naman yung araw, pag hindi mo siya kawawa naman siya. Parang kumbaga na, kung ano na lang din yung maabot kasi, parang, ako kasi, diskarte na lang din talaga kasi kung hindi ka didiskarte, makikipag-away ka pa sa iba. Wala ka namang magagawa. Galit ka lang. Yung anak mo, kawawa naman. Oo, gano'n na lang po. Parang, ang ko na lang, ang lagi ko isip, paano kami survive sa Tulad na maraming ina na atin ang nakapanayam sa programa, si Pauline Joy madalas din na pumipila sa mga charity event para sa mga tulad niyang may anak na warrior. Anya, napakalaking tulong ang mga gatas at maging diaper na madalas nilang makuha sa mga ito. Higit pa riyan, nakakakilala siya ng mga magulang na nagiging sandigan din niya para patuloy na lumaban sa iba't ibang pagsubok sa buhay nilang mag-ina. May time po talaga na, syempre may mga charity ganyan, pero hindi naman talaga na po provide kasi usually ang charity kasi gatas, diaper, pero sa aming nanay, malaking bagay yun, sobrang laking bagay po yun. Pag nabigyan po kami ng gatas, talagang, ako talaga tuwan-tuwa. Minsan paano pa ako Manila, yung mga charity event, pinupuntahan po talaga namin, kasama ko siya, bit-bit ko siya. Para lang, pag-uwi namin, ang masaya kasi merong gatas, diaper, may pang 1 linggo, ganyan. Kinatyaga ko po talaga. Kaya sabi ko, malaking bagay din po talaga yung pag may mga event siya na mapasali ka, malaking bagay po talaga sa amin yun. Bakit ako napunta sa gantong parang ko na lang na, nandito na ako Ayan na yan Sabi ko kung tutulungan ko yung sarili ko, tutulungan ko siya, lalaki yan. Hindi naman habang buhay ganito sabi ko. Hindi naman habang buhay mahirap, sabi ko. Tinatyaga ko talaga. Matulungan na lang siyang gumaling, gano'n na lang po. Tapos kung ano na yung kahinatnan namin pag sabi ko okay na laban na yan. Gano'n. Okay na, sabi ko. Wala na akong choice, nandito na ako sa na to Gagawin ko na lang din siguro yung best ko na lang, gano'n na lang. Maliban sa operasyon, batid namin ang pinakaagarang responde na kailangan ngayon ni Atlas ay ang mga medical supplies at ilang gatas para sa kanyang araw-araw na gamutan. Kaya naman sa pagbalik ng programa sa kanilang tahanan, bit-bit na namin ang mga ito.
Diyos ko. Thank you po, ma'am. Ano mo, ma'am? Yes po. Validation. Apo. Pakadami. Ayan, ma'am. Ito, ma'am. Yun. Ano? Ito, ma'am, actually, bilang ko naman. Ito pa po yung irrigation Wow, pipe. ang dami. Tapos, syempre po, dinagdagan na rin namin yung Yung panggatas wow. sa diaper ni Baby. Atlas. Thank you po. Maraming salamat po. Ma'am, paano makakatulong tong mga binigay po natin kay Ate? Yung ito pa lang po, sobra pong nagpapasalamat na po ako. Kasi dito pa lang talaga, ito po talaga yung sobrang need namin talaga ngayon. Kaya malaking bagay po sa amin. Hanggat hindi pa siya na-ooperahan, ito po talaga yung kailangan namin. Maraming salamat po. Maraming po sa inyo, Responde po. Maraming salamat po sa inyo sa pinadala niyo po sa aming biyaya. Sana po marami pa po kayong matulungan. Ang dami milk, oh. Wow! Ikaw naman, oh. Joke lang. Ay, sis! Mabigat mang isipin na sa kabila ng kanyang mga ngiti, alam natin ang tahimik niyang paglaban sa kanyang karamdaman, hindi ba natin lubusang mapawi ang sakit na nararamdaman ng batang si Atlas. Tulad ng kanyang ina, hiling ng programa na marespondihan siya sa lalong madaling panahon. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net25. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net25. Ang binatang si John Carlo ay personal na nagpadala ho ng kanyang video sa programa para ipakita ang totoo at malalang kondisyon ng sakit niyang psoriasis, kung saan makikita ang panunuyo ng kanyang mga balat mula ulo hanggang talampakan. Kaya naman hindi na tayo ho nagdalawang isip na agad siyang respondihan. Maaga pa lamang ay tumulak na ang Responde Team sa Santa Maria, Bulacan. Ito'y matapos nating matanggap ang isang video kung saan humihingi ng tulong ang isang binata para sa kanyang iniindang sakit. Carlo R. Francisco, 20 years old. Ako po yung hihingi po ng tulong, pambili lang po ng gamot sa aking sakit na psoriasis. Kaya agad tayo nakipag-ugnayan sa concerned citizen na nagpadala ng video para ipagbigay alam sa atin ang kasulukuyang kalagayan ni JC. Nakikita ko po siya sa church. Ilang beses ko po siyang nakita na ganun yung kalagayan niya, nahihirapan siyang maglakad. Balot na balot po siya, kaya nagtataka po ako one time, nilapitan ko siya. Sabi ko, bakit nandito ka sa labas, hindi ka pumasok? Sabi niya sa akin, ano po kasi medyo nahihilo po ako. Tapos kinakaskas niya po yung kamay niya. Sabi ko, pwede bang matingnan? Bakit mo kinakaskas?
Sabi niya, ano po yung sasakit ko po ito, yung sa psoriasis. Yun, sabi ko, ano ba yung kailangan mo para kung sakali matulungan ka namin? Sabi niya, petroleum jelly. Sabi ko sa kanya, bibidyohan kita. Tatanungin lang kita nung kalagayan mo. Lagi ko kasi ako nanonood ng Responde. Sabi ko, baka pwede nating ilapit. Tapos, sakto po si Kuya Marlon, natandaan, naalala ko, may nagkwento sila na tinulungan po sila ng Responde. Kaya't hindi na tayo nag-aksaya pa ng oras at agad na dinalaw sa kanilang bahay si JC. Dito sa maliit na kwartong ito, dinatna namin si JC kung saan siya namamalagi. Kwento niya, isang sugat ang naging simula ng kanyang kasalukuyang kalagayan. 2020 po, noong pandemic po. Nagtrabaho po ako sa PIDS. Siguro po na-trigger po doon. Nagkasugat po ako. Nalagyan po ng PIDS. Doon po nagsimula po. Una po, sa kamay po. Nangangati-ngati lang po, pantal-pantal. Hanggang sa napunta po sa likod. Hanggang sa dumami na po hanggang buong katawan. Hanggang sa hindi na po naagapan. At matapos kumonsulta sa isang espesyalista, dito na nila nalaman ang kanyang sakit. Noong lumala na po yung sakit ko, bandang 2021 na po yun, pinagpa-check up po kami. Nalaman po na psoriasis. Kasama po yung mga buto ko, yung katawan ko po. Pag sobrang lamig po, yung mga buto ko masakit. Halos hindi po ako makagalaw, kumikirot sa kate. Pag nakapunta ka po sa init, tapos napunta ka po sa biglang lamig, mangangati po. Sinubukan po namin yung iba na gamot, lotion, ayaw po eh. Nung nagpa-check up po kami, niresetahan po kami ng petroleum, saka clobetasol na cream. Hinahalo lang po lang namin, tapos pinapahid. Okay naman po. Kaso nga po, dapat po tuloy-tuloy. Kasi po pinatigil po sa amin yung pag-iinom ng gamot. Kasi po dati po, iniinom po akong prednisone. Kaso po, makakasama naman po sa tiyan ko. At ayon pa kay JC, maging ang kanyang ama ay kapareho niya ng kalagayan. Nagmana po sa papa ko. Papa ko po kasi mayroong psoriasis. Yung sa kanya po, medyo okay po. Kasi po may tinutulok po sa kanya na gamot. Napakamahal po nun eh. Kasi po yung papa ko po, dati po nagtatrabaho po siya sa doktor. Nasaan na papa mo ngayon? Patay na po. Noong 2018 pa. At dahil kapos sa panggastos, hindi nila matustusan na mga pangangailangan sa kanyang gamutan. Natigil po ako sa paggagamot, mga 6 na buwan. Mga pamahid po, mga petroleum, lotion, yung mga cream, wala pong pera. Napansin din namin na nakabalot ng plastic ang mga binti at paa ni JC. Nakasuot din siya ng gloves. Paliwanag niya, ito'y para maprotektahan ang kanyang balat. Manipis po kasi yung balat ko sa kamay. Wala pong fingerprint. Pag nahahawak ko po sa mga bagay-bagay, hindi po kaya. Kaya po nilalagyan ko po gloves para po nakakahawak po ko ng mga Dito naman po, pag hindi ko po nilalagyan ng plastic, hindi ko po magagalaw. Nagsusugat po. Pati po sa paa. May pagkakataon rin umano na hirap siyang kumain. Sumabay pa po yung sikmura ko. Hindi po ako makakain. Ayaw pong tumanggap ng pagkain. Pili lang po. Ngayon po ang nakakain ko lang po noodles, puto. Pinipilit ko po kumain ng kanin saka ulam Titikman ko lang po tapos ayawan ko na din po. Ang kanyang kalagayan mas pinahirap pa na matinding init ng panahon.
Sobrang init po talaga. Para pong nagpahid ng petroleum tapos kinulog mo sa plastic yung katawan mo. Hindi po ako pinagpapawisan. Pero pag gumaling po yung balat ko, nagpapawis na po. Ayon sa ina ni JC, sinabihan sila ng mga doktor na pinakamalalang psoriasis ang dumapo sa kanyang anak. Tawag po sa kanya ay Bulgaris psoriasis. Kumbaga sabi po ng doktor, yun daw po yung pinakamalalang psoriasis. As in parang cancerous na siya. May time na po na yung mga joints niya, kumikirot na rin, hindi na siya maiano. Medyo malaki po kasi yung gamutan niya, hindi talaga namin kakayanin. Oras na para ibigay natin kay JC ang ating responde sa kanya. At batay sa noong request ni JC sa ating programa, bit-bit na namin ang mga lotion, cream, mineral oil, at iba pa na makatutulong sa kanyang balat. May dala kami para sa'yo. Ang sabi, kailangan mo doon ng mga lotion. Yan yung cling wrap, lotion, sabon. Para doon sa, ano mo. Apa. Maraming salamat po sa Net25. Binigyan niyo po ng mga gamot po, lotion, sa mga pambalot po. Inilapit din natin ang kalagayan ni JC sa grupong Psoriasis Philippines na maaaring makatulong sa kanyang sitwasyon. Tulad nga ng sinabi ni Paul kanina, maraming comorbidities ang psoriatic disease. So probably hindi pa na-address yung ibang condition niya. Kaya nga dapat matingnan siya ng doktor para malaman kung ano yung underlying cause niya pa. Baka may diabetes siya or other things kaya siya payat or malnourished or whatever, ganun. Ang una po is malink po namin sila sa Bulacan chapter. Ang sinasuggest po namin talaga is matingnan po muna siya ng doktor. Kung hindi po siya muna makapunta sa hospital, pwede po namin siya ilig sa partner po namin na government hospital po para at least telederm, matingnan muna siya online para ma-check kung ano po ba yung kalagayan niya. Then from there po, kung ano po yung decision ng doktor, pwede po natin siyang dalhin mismo doon po sa hospital para matingnan po lahat. Para ma-check po hindi lang yung balat niya, pero kung kailangan po ng labs, kailangan ng x-ray, magawa po sa kanya para mas maging maayos po yung paggamot sa kanya. Hello po. Hi, JC. Hello po. Kumusta ka ngayon? Okay naman po sa balat. Medyo hindi na po nagbabalat. Need mo nang makita ng doktor. So, ang gagawin namin, i-refer ka namin dun sa ospital na malapit sa'yo. Wala pong pera pang make-up eh. Oo nga. Yung i-refer naman namin sa'yo, hindi ka naman niya sisingilin ng ng libreng check-up para sa'yo. Oo. Ano man ang ating pinagdaraanan ay hindi dapat binabaliwala. Kapos man sa pinansyal na pangangailangan, kailangan lamang ituloy na harapin ang lahat ng problema. At magtiwala na sa gitna ng bawat pagsubok, laging may darating na responde. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Sa
mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila, Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net25. Mahikayat ang marami na gamitin ang bisikleta bilang transportasyon. Itong nasa isip ni Dr. Dance Antonio nang itayo niya ang Krebs Cycle na isang bike shop. Ngunit hindi lang isang ordinaryong bentahan po ng mga bisikleta. Dahil ang isa pa nilang misyon, magkumpuni ng mga sira-sirang bisikleta at mamigay na rin ng libre. Atin po silang kilalanin. Sa pagdaan ng pandemya sa ating bansa, isang uri ng transportasyon ang pinalakas at nakitaan ng potensyal. Hindi lamang dahil ito ay naging sandigan ng isang ordinaryong Juan, ngunit naging malaking tulong din ito maging sa ating kalusugan. Ito ang pagbibisikleta. At isang grupo mula rito sa lungsod ng Quezon ang patuloy na nanghihikayat sa marami kaugnay sa benepisyong hatid nito sa ating katawan at maging sa kalikasan. Ito ang Krebs Cycle na pinangunahan ng kilalang epidemiologist na si Dr. Antonio Dance. Hindi mo akalaing ang stall na ito dito sa Diliman, hindi lamang basta puntahan ng mga bike enthusiasts, ngunit may malalim na hangaring makatulong sa iba. Nabuo ang Krebs Cycle kasi miyembro ng Move as One Coalition. No? Nilalakad namin yung sustainable transport system sa Pilipinas. No? Regardless of their income, kaya nilang pumasok sa trabaho o sa eskwelahan ng mura. At yung transport system, good for the environment, minimal ang traffic, and then good for our health. No? Bukod sa paglakad sa mga batas, sa budget, para sa active transport, isa rin naming tinutulak yung dumami ang gumagamit ng active transport papasok, tulad ng pagbisikleta at paglakad. Noong nakaraang taon lamang nila sinimulan ang nasabing bike shop. Bilihan ng mga pyesa at iba't ibang gamit pambisikleta. Pero, alam nyo ba na ang kita nila direktang napupunta sa mga nais nilang respondihan? Mga nagtatrabaho at mag-aaral na gamit ang bisikleta bilang transportasyon. Nag-open kami October 1 last year. Ang layunin, hindi kumita. Ang layunin namin, walang kitain, pero hindi naman lugi. Kasi lahat ng income, ginagamit namin para tulungan ng mga trabahador o estudyante na kailangan ng tulong para makapagbisikleta sila papuntang trabaho o eskwelahan. Sa unay mga taong nakikita lamang nilang dumadaan sa Diliman ang kanilang natutulungan. Ngunit kalaunay, nagkaroon sila ng pamamaraan para mahanap ang karapat-dapat nilang tulungan. Bawa, may mga nagbabike, nakatsinelas, sira ang pedal, walang upuan, o walang preno. No? So, sira ang gulong. Yun yung mga tinutulungan namin. Kung kailangan ng replacement, okay lang, ng mga parts. No? Pero kung kailangan palitan, nagbibigay din kami ng bikes. Ngayon, nagpapanominate kami. Mas maganda
Kasi sa nomination process sa Facebook page namin, kikwento mo saan ba, ano ba yung trabaho ng tao, bakit niya ba hindi mapaayos yung bike niya, ano ba yung kailangan, mariremedyohan pa ba yung bike niya o kailangan na ng bago, no? So gumagaling kami doon sa paraan ng paghanap ng mga taong kailangan ng tulong. Ang paisa-isa nilang narerespondihan sa simula, unti-unting dumami. At ang isa pa sa kanilang pinagmamalaki, ang mga bike parts o minsan ay bike mismo na kanilang ipinamimigay. Halos araw-araw, meron kaming natutulungan. Yung iba malaki ang tulong, pinalitan ng bike. Yung iba maliliit ang tulong, ni-repair ang bike nila. Inayos ang wheels or ang seats or kung ano man yung kailangan ayusin. We try to reach as far as we can. So may natutulungan kami sa Cavite, sa Laguna, so far, no? May mga sumusulat, nagno-nominate, masyadong malayo, mas mahal pang padala yung bike. So doon kami nahihirapan. Nakikita naming napakaraming kailangan ng tulong. Pero nakakatuwa. Nakita rin namin napakaraming gustong tumulong. So meron kaming community box, ayan. Dadala sila ng kasi upuan na pinagsawaan nila, bumili sila ng bago, iwan nila yung lumang upuan, lumang brakes, lumang pedal, lumang bike na ayos namin. So, yun ang nakakatuwa na ang daming gustong tumulong. So, totoo yung sabi nila, one man's trash is another man's treasure. No? Yung basura ng ibang tao, kayamanan ng ibang tao yan. Ilan sa natulungan ng grupo sina Lou at Marnie. Si Lou isang estudyante sa UP Diliman at nakilala ang grupo sa tulong ng kapwa niya estudyante. Babike na lang ako papunta or pabalik ng dorm ko and sa mga klase ko po. And then if may errands ko, for example, kailangan ko bumili ng gamit sa labas ng campus or kailangan ko magpalaba, malaking tulong ko siya since nakakatipid ako mainly po sa pamasahe. May kakilala ho kasi akong nagbabike din. Nabanggit ho niya na nominate po niya ako dun sa parang bike aid na program ng Krebs Cycle. Tapos, sinabihan ho niya ako na, uy, natanggap ka, pwede mo bang dalhin yung bike mo para makita ko nila. So, yun yung parang naging way ko. Nagsimula ako paano nakilala yung Krebs Cycle. Dagdag pa ni Lou, napakalaking bagay sa kanya ng tulong na ito ng Krebs Cycle, lalo na't nag-aaral pa lamang siya at sapat lamang ang kanyang allowance sa mga gastusin sa paaralan. Ang pinaka naitulong ho niya is may confidence ho ako na if ever man ho na masiraan ako or may magka-problema ho yung bike ko, may malapit ho akong pwedeng puntahan. And then, yun nga, since naayos ho nila yung mga problema ng bike ko, hindi na ho ako yung natatakot na baka isang maling gamit ko lang, wala na, bibigay na ho ulit siya. So, parang dagdag ho siya sa parang kinagaan ng loob ko pag nagbibisikleta. Ang parking attendant na si Marnie, kung hindi naglalakad papasok sa trabaho, umaangka sa bisikleta ng kanyang asawa. Nung una po, naglalakad lang po ako. Balik-balik. Siyempre po, sa kalayuan naman po, nakakapagod. Kaya naman ang personal siyang makausap ni Dr. Dance ay hindi na siya nagdalawang isip pang sumang-ayon sa nais nito. One time na balitaan ko na nagpapa-repair sila ng bike. Sabi ko, total napapagod akong maglakad. Nakakita ko ng mga bike na maliliit na akala ko, siguro yung bike ng apo ko, ng mga 8 years old, pwedeng ayusin bilang sa akin na ako gagamit. Sabi naman po ng maintenance ng bike at saka yung may-ari po na pwede siya, kaso marami daw pong piyesang papalitan. So hindi naman po pwedeng basta na lang ayusin na para sa akin kasi yung mga piyesa daw po ay malambot. Ang pong December, sabi ng may-ari, kung gusto mo, sumali ka sa raffle namin para mapabilang ka sa mabibigyan o mapipili ng bike. Nga po akalain na talagang kasi talagang isa ko sa mabibiyayaan ng bike.
Kaya naman tulad ni Lou, lubos ang pasasalamat ni Marnie sa pag-responding ito sa kanya ng grupo. Ako po ay nagpapasalamat sa Crib Cycle na nabiyayaan ng isang bike. Ito po ay malaking tulong para sa aming mag-asawa, para sa aking hanap buhay. At ito na rin ay malaking tulong na rin po sa akin dahil kasi hindi na rin po ako masyadong napapagod kakalakad. Tulad ng ibang nagsisimulang grupo, may mga suliranin kinakaharap sina Dr. Dance. Isa na rito ang makahanap ng mga taong maaari pa nilang matulungan. Yung challenge, maghanap ng tutulungan, no? Kasi merong dumadaan dyan, kailangan daw niyang bike, pero baka ibenta lang o ano. So yung challenge, hanapin yung talagang gumagamit ng bike at talagang kailangan ng tulong, no? So I'm hoping na mag-i-improve habang nakikilala kami. Kasabay na pagbibigay nila ng tulong, ang panawagan nilang patuloy na maisaayos ang transportasyon, hindi lamang para sa mga nagbibisikleta, ngunit sa lahat ng gumagamit nito. Bike shop para sa mga nangangailangan. Nais si Dr. Dance na dumami pa ang kanilang matulungan at gagawin nila ito sa abot ng kanilang makakaya. Basta hanggat nagagamit ng komunidad yung bike shop para sa mga pangangailangan nila, di sustainable na siya. Negatibo man ang ating naging pagturing sa nagdaang pandemya. Sa kabilang dako, naging dahilan naman ito para umusbong at makilala natin ang ilang mga individual na may malasakit at pagmamahal sa kapwa. Ang grupong tulad ng Crib Cycle na naniniwalang bawat pag-ikot ng gulong at pagdaan sa malubak-lubak na kalsada, mas gagaan kapag may mga taong ang hangarin ay rumisponde at umalalay sa anumang landas na ating tatahakin. Kami ang Crib Cycle, Certified E-Responders. Kung kayo po'y may nais na isumbong sa inyong pong lugar, problema sa lipunan na gusto ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng inyong pong mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na mawawala mga samot-saring problema. Kaya tuloy lamang pong pag-aksyon, paghahanap ng solusyon, lalo na ngayon na may masasandalan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po ang inyong pong lingkod, Alex Santos, at ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan.